Unang Mga Hari, Kapitulo 2. Mga huling habilin ni Haring David. Nang malapit nang mamatay si David, pinagbilinan niya si Solomon ng ganito: "Malapit na akong mamatay. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos, at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol, at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. At tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at susunod na salinlahi ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. Alam mo ang ginawa sa akin ni Joab na anak ni Zeruas, nang patayin niya ang dalawang pinakamataas na pinuno ng hukbo ng Israel na si Abner at Amasa na anak ni Jeter. Sa pagpatay niya sa dalawang ito, ipinaghiganti sa panahon ng kapayapaan ang dugong dumanak sa panahon ng digmaan. Sa gayon, dinungisan niya ang aking pangalan bilang marangal na mandirigma. Gawin mo sa kanya ang inaakala mong dapat gawin. Huwag mong hahayaang mamatay siya ng mapayapa. Ipagpatuloy mo ang magandang pakikitungo sa angkan ni Barzillai na taga-Gilead. Paglaanan mo sila ng upuan sa iyong hapagkainan sapagkat tinulungan nila ako noong ako'y tumatakas sa kapatid mong si Absalom. Huwag mo ring kalilimutan si Simei na taga Bahurim na anak ni Gera na mula sa lipi ni Benjamin. Pinagmumuran niya ako noong ako'y umalis patungo sa Mahanaim. Nang masalubong ko siya sa Jordan, ipinangako ko sa pangalan ni Yahweh na hindi ko siya papatayin, ngunit tiyaking mong siya ay mapaparusahan. Matalino kang tao at alam mo ang dapat gawin. Iparanas mo sa kanya ang lupit ng kamatayan. Namatay si Haring David at inilibing sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 taon sa Hebron at 33 taon naman sa Jerusalem. Si Solomon ay naging hari. Kaya't nang maupo na si Solomon sa trono ni David bilang bagong hari, matatag na ang kanyang kaharian. Samantala, nilapitan naman ni Adonias na anak ni Haguit ang ina ni Solomon na si Bathsheba. "Kapayapaan ba ang pakay mo?" tanong ni Bathsheba. "Opo, kapayapaan po," tugon ni Adonias. At idinugtong niya, "May sasabihin po ako sa inyo." "Magpatuloy ka," sagot ni Bathsheba. Nagsalita si Adonias. "Alam po naman ninyo na ako sana ang naging hari. Ito ang inaasahan ng bayan. Ngunit nawala sa akin ang korona at napunta sa aking kapatid, sapagkat iyon ang kagustuhan ni Yahweh. Mayroon po akong hihilingin sa inyo. Huwag ninyo sanang ipagkait sa akin. Ipagkakait sa akin. Sabihin mo," wika uli ni Bathsheba. At nagpatuloy si Adonias. "Alam ko pong hindi siya makakatanggi sa inyo. Maaari po bang hingin ninyo sa Haring Solomon na ipagkaloob sa akin na maging asawa ko si Abisag, ang dalagang taga Sunem?" "Sige, kakausapin ko ang hari," sagot ni Bathsheba. Kaya't pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonias. Tumayo ang hari upang siya ay salubungin, yumuko sa kanya at saka naupo sa kanyang trono. Nagpakuha ng isa pang trono, inilagay sa kanyang kanan at doon pinaupo ang ina.
Mayroon akong isang maliit na kahilingan sa iyo, anak. Huwag mo sana akong tatanggihan, sabi ng ina. Sumagot ang hari, mahal kong ina, sabihin ninyo. Alam ninyong hindi ko kayo matatanggihan. Kaya't nagpatuloy si Bathsheba. Ipahintulot mong si Abisag, ang dalagang taga Sunem, ay maging asawa ng kapatid mong si Adonias. Sumagot si Haring Solomon sa kanyang ina, at bakit po ninyo hiniling si Abisag para kay Adonias? Bakit hindi rin ninyo hiniling ibigay ko sa kanya ang trono, sapagkat siya'y nakakatanda kong kapatid, at ang paring si Abiatar pati si Joab na anak ni Zeruas ay nasa kanyang panig. Nanumpa noon si Haring Solomon, parusahan nawa ako ni Yahweh kapag hahayaan ko pang mabuhay si Adonias dahil sa ginawa niyang ito. Saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos na naglagay sa akin sa trono ng aking amang si David, at nangakong mananatiling maghahari sa Israel ang aming lahi. Sa araw ding ito'y mamamatay si Adonias. Kaya tinutos niya kay Benanias na patayin si Adonias, at ganon nga ang nangyari. Ang parusa kay Abiatar. Tungkol naman sa paring si Abiatar, siya'y pinagsabihan ng hari. Pumunta ka sa lupain mo sa Anatot. Dapat ka sanang mamatay, ngunit hindi kita ipapapatay sa araw na ito alang-alang sa pangangasiwa mo sa kabanang tipan ng Panginoong Yahweh. Nang kasama ka pa ng aking amang si David at sa pakikisama mo sa kanya sa mga hirap na kanyang dinanas. Ngunit tinanggal ni Solomon si Abiatar sa pagkapari ni Yahweh. Sa gayong paraan, natupad ang sinabi ni Yahweh sa Shilo tungkol sa angkan ni Eli. Ang pagkamatay ni Joab. Ang lahat ng ito ay nabalitaan ni Joab sapagkat pumanig siya kay Adonias kahit hindi siya pumanig kay Absalom. Kaya't nagtago siya sa tolda ni Yahweh at kumapit sa mga sungay ng altar. Nang malaman ni Haring Solomon na nagtago si Joab sa tolda ni Yahweh sa tabi ng altar, pinapunta roon si Benanias upang siya'y patayin. Pumunta nga si Benanias sa tolda ni Yahweh at tinawag si Joab. Iniuutos ng hari na lumabas ka riyan. Ngunit sumagot si Joab, hindi ako lalabas dito ako mamamatay. At sinabi ni Benanias sa hari ang sagot ni Joab. Kaya tiniutos ng hari, gawin mo ang sinabi niya, patayin mo siya at ilibing. Sa gayon, aalisin mo sa lahi ng aking ama ang sumpa sa pagpatay ng mga walang sala. Siya na rin ang sisisihin ni Yahweh sa kanyang sariling pagkamatay, sapagkat pumatay siya ng 2 lalaking higit na mabuti kaysa kanya, si Abner at si Amasa na anak ni Jeter. Pinatay niya sa pamamagitan ng pantalim ang 2 pinunong ito ng hukbo ng Israel nang hindi nalalaman ng ama kong si David. Ang sumpa ng kanilang dugo ay dadalhin ni Joab at ng kanyang lahi magpakailanman. Ang patatatagin ni Yahweh si David, ang kanyang lahi at ang kanyang kaharian magpakailanman. Pinuntahan nga ni Benanias si Joab at pinatay. Siya'y inilibing sa kanyang tirahang malapit sa ilang. Si Benanias na anak ni Joiada ang inihalili ng hari kay Joab bilang pinakamataas na pinuno ng hukbo. At ang paring si Zadok naman ang ipinalit kay Abiatar. Ang pagkamatay ni Simei. Pagkatapos ipinasundo ng hari si Simei at sinabi sa kanya, magtayo ka ng bahay sa Jerusalem, dito ka tumira, at huwag kang lalabas ng lungsod. At tandaan mo ito, kapag tumawid ka ng batis
ng Kidron, mamamatay ka, at ikaw na rin ang mananagot sa iyong pagkamatay." Sumagot si Simei, "Maaasahan po ninyo, susundin ko po ang inyong utos." At mahabang panahon ngang nanirahan si Simei sa Jerusalem. Ngunit, pagkalipas ng 3 taon, may 2 alipin si Simei na tumakas at pumunta kay Aquis na anak ni Maaka, hari ng Gad. At may nagsabi sa kanya na ang mga alipin niya'y nasa Gad. Ipinahanda niya ang kanyang asno at pumunta kay Aquis upang kunin ang kanyang mga alipin. Nakuha nga niya sa Gat ang kanyang mga alipin at siya'y bumalik na. Nabalitaan ni Solomon na si Simei ay umalis ng Jerusalem at nanggaling sa Gat. Ipinatawag siya ng hari at sinabi sa kanya, "Hindi ba't pinanumpa kita sa pangalan ni Yahweh at binalaan pa kita na mamamatay ka kapag napunta ka ng ibang lugar? Di ba't ang sagot mo'y susunod ka? Bakit hindi mo iginalang ang sumpa mo kay Yahweh at ang utos ko sa iyo?" At idinagdag pa ng hari, "Alam mo ang mga kasamaang ginawa mo sa aking amang si David. Ngayon sa iyong ulo ibinabagsak ni Yahweh ang lahat ng iyon. Ngunit pagpapalain niya si Haring Solomon at sa tulong niya'y magiging matatag ang kaharian ni David." Iniutos ng hari kay Benaias na patayin si Simei. At ganoon nga ang nangyari. Kaya't naging lubusang matatag ang paghahari ni Solomon.